po sa ating lahat. Let's open our Bible in the book of 2 Chronicles. 2 Chronicles. Second Chronicles chapter 7, verse 14. Diyan po kayo. Okay. So, sundan lang po ng inyong mata. Basahin ko po. Ang sabi po dito, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." God bless the reading of Holy Scripture. Tayo po'y panandalian manalangin. O dakilang Diyos, sa maraming mapangalayan sa lahat, kami nagpupuri at papasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong banal na salita. At Panginoon, kami lumalapit, dumadalangin sa inyo. Nanawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay samahan nyo, turuan nyo, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa, na mapag-aralan namin ito, Panginoon, accordingly sa inyong kaunawaan, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na tagapagturo, tagapagsalita mo. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbuka ng aking bibig, Panginoon. At Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa aming lahat. Nawa, Panginoon, linisan niyo, Panginoon, ang aming mga puso ng ito, Panginoon, ay maging sisidlan ng mga salita mo na kung saan, Panginoon, ito, Panginoon, ay maipamuhay namin, laging maalala namin at panghawakan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan na Yesu Cristo ang tagapagligtas namin. Amen. So magsupo na, wala pala, nakapo na pala kayo. Okay. May timer ka po. Ayan. So, ito pong 2 Chronicles chapter 7 verse 14. So, alamin po natin muna kung ano yung sinasabi diyan, no? So, ano yung history, bakit nga ba natin or tungkol saan bakit ito yung sabi ng Panginoon kay Solomon, no? Actually, this is an answered ng Panginoon kay Solomon. Kasi sabi po diyan sa verse 12 ng Chronicles chapter 7, "And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him," no? So, nagpakita ang Panginoon kay Solomon by night and sinabi sa kanya, "I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house and sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, and if I send pestilence among the people." Then, saka po dyan pumasok yung verse 14 na binasa natin, "If my people which are called by name." So, verse 12, ito po kumbaga, sagot ng Panginoon sa prayer ni Solomon. Saan po ba nag-pray si Solomon? Saan po ba natin makikita ang pagpa-pray po yan ni Solomon? Makikita po natin yan sa 2 Chronicles chapter 6. And ito po kasi yung chapter 6, ito na yung nag-pray sila at nag-praise yung mga Israelites, no? At nag-praise si Solomon. At kung mag-aagahan pa natin or previous chapter pa niyan, ito po patungkol naman sa dedication ng templo, no? Dedication ng templo na para sa Panginoon, sa Ark of the Covenant, no? So, yun yung templo, no? Kung saan inilagay yung Ark of the Covenant. So, nag-prepare sila, ang dami nilang
Ang dami nilang offering para sa Panginoon. Ngayon, pagdating po sa verse 6, nandoon na, nag-praise na ang mga tao, si Solomon nag-praise, at ngayon, nandoon na yung, nagsimula na siyang nanalangin. Okay? Nag-pray na siya. At kung pag-aaralan po natin yung mga panalangin niya, ito po yung sinasaad ng panalangin niya sa chapter 6. Balik po tayo doon, tapos para natin makita. Mahaba pa naman ang aking oras. Nagbigay lang po ako ng mga ibang mga sample, mga panalangin ni Solomon, no? Chapter 6 verse 12. Sabi diyan, and he stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hand, for Solomon had made the brazen scaffold at 5 cubits long and 5 cubits broad, and 3 cubits high, and he set in the midst of the court, that upon it he stood and kneeled down upon his knees before all the congregation of Israel, and spread forth his hand toward heaven and said, yan. So, lumuhod tapos nanalangin siya. At sabi diyan, verse 14 ng chapter 6, sabi diyan, O Lord God of Israel, there is no God like thee in the heaven or on earth, which keepest covenant and shewest mercy unto thy servant to walk before thee with all thy heart. Thou hast kept with thy servant David, yes, tama, David, my father, that which thou hast promised him, and speakest. Sandali lang po layo po pala ako. So, yun yung, nagsimula na siyang manalangin po doon, no? Ngayon, mag-jump lang ako doon sa mga panalangin niya about sa sin. Okay? Kasi po, ang title po ng message po natin is True repentance require humbleness, praying for forgiveness, seeking God's will, and turning away from sin. Yan yung theme dyan nung binasa po natin. So, ito po makikita natin, gusto kong makita natin yung example ng hiling ni Solomon, no? Sabi diyan sa verse 22, if a man sins against his neighbor, an oath of hildade, and he makes swear an oath and thine altar, then let hear thou from heaven, and do the judge thy servant by requiting the wicked, and recompense his way upon his own head, and by justifying the righteous, and giving him according to his righteousness. So, ito yung parang unang hiling ni Solomon. Na pagka nagkasala yung tao, parang napakadali lang na, Lord, patawarin mo sila. Lord, ano man yung kasalanan nila, kung nag-sorry na siya, patawarin mo siya. Parang ganun lang kadali. Okay? Na parang sa atin, kung, sabi nga, minsan, di ba, minsan nagkasala tayo, di ba? Minsan, manghingi tayo ng sorry. Sige, sorry na nga. May mga ganun. Sorry na nga. Yung nag-sorry ka lang, pero wala naman sa puso. Naintindihan nyo? Naggalit pa. No? Nagreklamo pa. No? So, ganun yung paraan or sinasabi ang inihiling na mga panalangin ni Solomon. Alam mo, ayun nga pag pag-aaralan natin, alam ni Solomon na magkakasala ang tao o yung bayan ng Israel. Kaya umpisa pa lang, humihiling na siya sa Panginoon, ina-advance siya na, Lord, pag nagkasala yung bayan ng Israel, pag humingi siyang tawad, patawarin nyo. Parang ganyan. Ito pa, isa pa. Sabi dito, and when the heaven is shut up and there's no rain because of their sin against thee. O, di ba? Kung, Panginoon, kung yung heaven, kumbaga parang nagkaroon ng tagtuyot
No, parang ganyan. Hindi nyo blines kasi nagkasala sila. O, lagi. Kasalanan na naman, tama? Sabi diyan, yet if they pray toward this place. So, ito yung sinanctify nga yung templo. Pag Lord, nag-pray sila dito sa templong to. Di ba? At kasi sa templong yun, nagsasacrifice ka eh. Di ba? At nag-pray sila dito, and confess thy name and turn from their sin, and when thou afflict them, there hear thou from heaven and forgive the sins of thy servant. Sabi niya, pag nagsorry sila, Lord, dito sa templong to, yeah, sabi ni Solomon, patawarin niyo po sila, pakinggan niyo sila mula sa kalangitan. At patawarin mo po ang inyong lingkod and thy people Israel. Thou hast taught them good way, therein thy should walk, and send rain upon thy land, which thou hast given unto thy people inheritance. Nakita niyo yung parang lahat ng hinihiling ni Solomon, kumbaga, ina-advance siya na, Lord, pagka nagkamali sila, basta pag nagsorry sila, tinalikuran nila yung kasalanan nila, nagsorry sila, patawarin mo na sila, pakinggan mo na sila. Okay. So ngayon, ito po yung sagot ng Panginoon, no? Panginoon sa answer sa mga panalangin ni Solomon. Kasi sabi nga dito sa verse 6, pagkatapos niyang manalangin, no? Now, verse 7, chapter 7, verse 1, now when Solomon had made an end praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifice, and the glory of the Lord filled in house. So, ibig sabihin, sumagot ang Panginoon. No? Sumagot ang Panginoon at ang pagpapakita ng pagsagot ng Panginoon is yun nga, yung burnt offering ay tinanggap na Panginoon by putting fire on it, no? Kung maaalala niyo yung, pero saan pa na yun? Kay Elijah, di ba? Hiniling din niya, Lord, yung offering ko, apuyan niyo. So, ganun. So, yun na. Ngayon, ito nga, sa verse 12, ito na po yung sinasabi. So, yung mula verse 1 ng chapter 7 hanggang verse 11, it's all about kung ano na yung nangyari, papasalamat sila. Ngayon, nung natapos na yon, nung gabi na nga, yung verse 12, nag-appear na ang Panginoon kay Solomon. Ngayon, balik na po tayo sa verse 14. Sabi po dyan, so di ba sumagot nga ang Panginoon, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear heaven and will forgive their sins and will heal their land. Okay. May 4 pong requirements ang Panginoon. No? Kaya nga yung title natin dyan is True Repentance. And sa ngayon din, kanina may kausap po yung kasamahan ko sa work. Sabi niya, nag-uusap kami about, ito nga, yung nangyayari. Kasi para daw sigurado na ako. Dati pala daw sigurado ako na okay lang akong mamatay, ganyan, ganito. Tapos kanina, kinukompute namin, pag tinamaan yung building namin, pag sa baba, sabi ko, pag wala rin pala tayo, no? Kahit tumalong ka sa 36, hindi mo rin magagawang tumalon, patay ka din, sabi mo. So, doon nagsimula yung usapan namin. No, bakit napunta doon? Ikukwento ko lang para mas maintindihan nyo. So, napunta kami doon sa kasiguraduhan. So, tapos napunta kami sa kaligtasan. Okay, kaligtasan. Sa salvation. What about sa salvation? Di ba, our salvation is by faith. Tama? By faith. Ngayon, parang sabi niya kagad sa akin, paano kung marami akong kasalanan? Paano mong masisigurado? Papunta ka na, parang sigurado kang papunta ka ng langit. Yan ang sabi naman niya sa akin, no? Sabi ko, yun yung pangako ng Panginoon. Okay?
So, yung faith kasi, di ba sabi, repent, no? Sabi ng sa Acts. Actually, pag pag-aaralan nyo, yung faith, kaya ka makakapag-repent dahil sa faith. Okay? Naintindihan nyo? Dahil sa faith. Okay. Kasi naniniwala ka sa Diyos na sasambahin mo. Tama? Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yung faith sa Panginoon, kaya ka magre-repent dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Okay. Paano ngayon yung proseso ng repentance? Okay. Dito po mapasok yung repentance. Kasi di ba, ang sabi sa verse 13, kumbaga, I will shut up heaven, sabi ng Panginoon. Pero, sabi niya sa verse 14, pero kung ang tao, yun, katawag sa akin, so, may apat na paraan o apat na kailangan ang hiniling ng Diyos na mababasa natin dito. Intindihan po? Ano po yung una? Ang sabi diyan, kung tatawag ka sa akin and shall humble themselves, no? So, ang tao, kailangan mong magpakumbaba. Yumuko sa Panginoon. Last week, naalala nyo yung prayer sa Psalm, kailangan may humbleness ka, tama? Magpakumbaba ka sa Panginoon. Ito, you need to humble yourself, no? Humble, kaya sabi ng Panginoon dito, di ba? If they humble themselves, so tayo dapat, magpakumbaba. Ano yung pagpapakumbaba natin? We need to accept that tayo ay nagkasala sa Diyos. Okay? Naintindihan po? Nagkasala tayo sa Panginoon. At pagka nagkasala tayo sa Panginoon, sabi nga dun sa kasamahan ko, pagka nagkasala ka sa Panginoon, ang pinagmamatigasan niya, kahit ba may kasalanan ka, makasalanan ka, mapupunta ka pa rin sa langit. Diba? Binigay ko example yung na-cross, kasama ni Jesus Christ sa cross. Bakit yun? Di ba makasalanan yun? Isa yun. Pangalawa, binigay ko example. Naalala mo yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na yung isang makasalanan nag-pray saka isang pariseo nag-pray. Oh. Di ba yung pariseo daming ginagawa na mabuti. Sabi niya, nagtatithe siya, lahat. Nagpipray siya, nagpa-fasting siya, di ba? Pero yung nagpakumbaba siya. Okay? Alam mo yun, kailangan mong i-recognize na makasalanan ka. At kailangan mo yung tulong ng Diyos na alam mong nagkamali ka. Okay? Kasi, pag hindi mo ni-recognize na nagkamali ka, paulit-ulit kang babalik sa ginagawa mo. Nag-gets nyo po? Sabi ko nga, minsan may mga mamamatay tao, may mga talagang nagaling sa bilangguan, nung nakakilala sa Panginoon, talagang tinalikuran ng kasalanan at nagpatuloy naglingkod sa Diyos. At ang linalangakap niya kasi alam niya na kailangan niya ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. So, sabi ng Panginoon dyan, kailangan magpakumbaba muna tayo. We need to humble ourselves. Yun yung true repentance. Isa yon. Pangalawa, sabi ng Panginoon dito, kasi hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sorry po. O, hindi ganun. Minsan tayo nagsusorry, Lord, patawad po, pero wala sa puso. Okay? Pangalawa, sabi diyan, and pray. And sabi diyan, and pray, no? Ano yung pray? Magpe-pray tayo na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pray for forgiveness. Na yun nga, we recognize that we get sin, we pray, sabi doon sa verse, sabi ng Panginoon, pagka nag-humble sila, nanalangin sila, ibig sabihin, lumapit tayo sa Diyos. Niyakap natin, humingi tayo ng tawad. Okay? Hindi yung sorry na lang. Hindi yung nalaman mo kasi, oh sige, may kasalanan na ako. Ganun na lang ba yun? Hindi. Kailangan mo po humingi ng tawad. And that's your pray. Pray for forgiveness. Kita niyo yung may yung Pharisee saka yung nanalangin na may kasalanan. Humingi kasi, patawarin mo ako, Lord, sa mga ginawa ko, di ba? Hindi ako karapat-dapat. Naintindihan niyo po? Oh. Pangatlo,
Sabi diyan, and seek my face. Seek my face. Okay. Sabi ng Panginoon, seek my face. Ano po yung seek my face? Ibig sabihin, we are seeking God's will. Naintindihan niyo po? Ngayon, paano po ba yung seeking God's will? Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, kung true repentance, kasi sabi niya, alam mo, nag-uusap kasi kami, paano yun yung gusto niyang ipaalam sa akin na yung bang, kasi nga, hanggang ngayon Catholic siya, although naglilingkod siya, pero naniniwala siya sa mga Bible, sa sinasabi ko. Nagkumpara pa nga kami ng Ten Commandments kanina, ano ko pa yung Ten Commandments sa kanina, ano yung pinakamasamang, commandment, or, yung pinakamabigat sa Ten Commandment, may pinag-usapan pang, may pinakamagaan sa kasalanan. So, yun, no? So, yun yung mga pinag-usapan namin. Ngayon, ang sabi namin about doon sa makasalanan, di ba? Saan ako napinta? Ayun. Gusto niya kasing i-point na kahit daw nagkasala, kailangan pa rin gumawa ng kabutihan. Di ba? Ngayon, ang true repentance, una po, di ba, sabi, humble. Pangalawa, pray, ask forgiveness. Tama? Mag-pray ka, kausapin ng Panginoon, patawarin mo ako. Pangatlo, sabi diyan, seek my face. Ibig sabihin, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin yung will niya. So, seek my face meaning seeking God's will. Okay? Seeking God's will. Hanapin mo ano bang gusto ng Panginoon. So, alam mo kung ano yung gusto niyang gawin mo. Kaya nga sabi niya sa akin, ngayon, paano yung mga rebulto ko? Alam mo naman, di ba? Kaya lang naman yung rebulto. Kasi, parang ang dami namin pinag-usapan about sa rebulto. Sabi ko, nung hindi mo pa nalalaman at hindi nagtuturo, at iyan yung nagiging pananampalataya mo, po talagang pananampalataya sa Diyos, sabi ko, pwede ko nang accept yan. Pero ngayon, dadaling ka ng Panginoon na malaman mo yung katotohanan. Ngayon, kung sinasabi ng Panginoon, malay mo, kaya ako nandito para sa'yo, kasi ako nagsasabi sa'yo na sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo na yung rebulto mo. Di ba? Kasi, tatanong nga niya sa akin daw, paano daw ginawa ko, pinamigay ko? Dapat daw pinamigay ko. Sabi ko, wala na yun. Ayaw ko sagutin. Tinapon mo, sayang naman. Sabi ko, hindi. Binauna namin sa limon. yung sabi ko nga sa kanya, kung ito yung will ng Panginoon, gawin mo. Kasi di ba, nag-repent ka, or sabi ko sa'yo, humingi ka ng tawad, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. So ngayon, hanapin mo ano yung kalooban ng Panginoon. Okay? So you're looking in God's will. Okay? So pag nagawa mo yung God's will, kasi hinahanap mo kung ano yung will ng Panginoon sa atin eh. Kagaya nun, unang will ng Panginoon sa'yo, tanggalin mo yung Diyos-Diyosan sa pananampalataya mo, sa way ng pananampalataya mo. Ang dami namin napag-usapan. Nagpunta kami sa John chapter 4. Alam mo yung kay Samaritan woman, Ten Commandment, Exodus. Then, sabi niya, alam mo yung, kaya nga pag-pray natin siya, no? Kasi alam ko na sa puso niya na he is, nandoon yung devotion niya sa Panginoon. Kaya lang, nagtatalo pa rin. Kasi nga yung tradisyon, kinagisnan. And sabi ko nga, yes, yung kinagisnan. Ang tanong kagad niya sa akin, huling niyang tanong, masama pala yung rebulto. Kasi sabi ko yung sa Exodus, sinabi ko, masama pala yung rebulto. Bakit sa Katoliko hindi pinagbabawal? Sabi ko, bakit nung panahon ng Panginoong Hesukristo,
Pumasok ako doon. Bakit ang panahon ng Kristo, yung mga Pharisees na nakakatam ng salita ng Diyos, hindi tinanggap ang Panginoon Kristo? Kasi naniwala sila doon sa tradisyon nilang kinagisnan. So yun, so doon ka magtapos sa gawian na. Okay, tayo hindi pa po. Last point. So after we seeking God, ang sabi ng Panginoon dito sa after seek my face and turn from their wicked ways. Yun. So saka mo tatalikuran lahat ng kamalian, which is the sin. Okay? Kaya dyan sabi ko, turn away wicked ways, or turn away from sinning. So unti-unti kang, kaya makikita nyo po, ang tunay na repentance sa isang taong tumanggap sa Panginoong Kristo, lumalayo sa pagkakasala. Hindi ka totally, hindi ka na nagkakasala. Kasi sabi nga dito sa ni panalangin ni Solomon, may panalangin siya dyan. Verse 36, if they sin against thee, sabi dyan, for there is no man that sinneth not. O sinabi niya, kasi walang taong hindi nagkasala. Pero yung lumayo ka, kaya ang sabi, ang Panginoon mismo nagsabi, lumayo ka doon sa maling ginagawa mo. Okay? So yung kasalanan, kaya sabi dyan, turn from their wicked ways. So ang true repentance na makikita sa atin ng Panginoon, kung talagang tayo ay nag-true repentance, layo tayo sa kasalanan. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Intindihan mo? Kaya nga, pag sabi ko, paliwanag ko pala dun sa kasamahan ko, pag sumunod ka na sa Panginoon, kasi talaga minsan nagsasabi niya, paano yung, di ba, nagkakasala pa din, mamamatay tao. Sabi ko, paano ka pang papatay ng tao? Alam mo na yung tama. Di ba? Paano ka pa magnanakaw? Sabi ng Panginoon, eto gawin mo. So you're being convicted, the Holy Spirit guiding you, lalapit ka ngayon sa Diyos, okay? Since, di ba, alam nga natin yung repentance. So kung lumalapit ka sa Diyos, kung nandito yung kasalanan, lalapit ka sa kasalanan. Tama, kung nandito yung kasalanan, lalapit ka sa kasalanan. Nag-gets po? Naintindihan? So, yung apat na yun, yung hinihingi ng Panginoon. Anong sabi niya? Pagka ginawa niyo yun, so sabi ng Panginoon sa kanila, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will hear their land. No? So kung talaga po tayong, so makikita, yan usually makikita natin yan. Sa totoong nananampalataya, there must be a true repentance. And those true repentance, yung makikita natin, na sinabi ng Panginoon. Okay po? Intindihan? Maiksi lang po ang ating devotion. Naka 27 minutes na po ako. So, sana sa atin, kung hindi man natin pa, kung meron man tayong kakilala or kung paano man natin ma-share, tandaan po natin, ang ating tunay na pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng true repentance. Kasi naniniwala tayo sa Diyos at mas gusto nating lumapit sa Kanya. Okay? Kaya yung sa prayer ni Solomon, di ba, ang dami niya munang sinabi. Kasi siya yung Diyos na makapangyarihan, siya lahat. No? Siya yung may lalang. So, yun yung pananampalataya. Ngayon, alam niya magkakasala sila. Pag nagkasala sila, humihingi na siya ng kapatawaran. Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung gagawin nyo. Pagka ginawa nyo humble, pray, seek, and turning away from sin. Nag-gets po ba? Naintindihan nyo? 4? Sabi ng Panginoon, sa ako kayo papakinggan. Sa atin ganun din. Tayo, mananampalataya na tayo. Nagiging hindran sa atin yung paggawa natin ng kasalanan. So, lumayo tayo sa kasalanan. At sundin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? So, tayo po manalangin. O dakilang Diyos, sa manaming mapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri papasalamat sa salita mo na pag-aralan. Nawa Panginoon, ito ay maging paalaala sa amin, sa bawat mananampalataya, Panginoon, ang pagkakaroon ng tunay na repentance, Panginoon, na kung saan that leads us
ng inyong tunay na pagpapatawad sa amin. Dahil nga, Panginoon, simula pa man nung una, Panginoon, kami ay nagkasala sa inyo. Hindi namin kayo nakilala o hindi namin kinikilala ang pagiging Diyos nyo before. Pero Panginoon, salamat at nagbigay kayo ng kaunawaan sa amin na kung saan, Panginoon, unti-unti namin kayong nakikilala at dahil sa pananampalatayang pinagkaloob nyo sa amin, ito, Panginoon, ay aming tinanggap at nawa yung true repentance, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ma-share namin sa ibang tao. Nang sa ganun, Panginoon, marami din, Panginoon, ang manampalataya at magbalik sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat na ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin na may kapurihan at salamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen.